the president should go down to the masses. Kasi dito naman nung dumating siya sa Europe, kahit man lang mag-dialogue sa amin, hindi kami pinagbigyan. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tiyang with evidence na ko po. Ito'y isang sampal ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita na ang OFW leader sa Europa na sa totoo lang, binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. So it means wala silang believe kay Pangulong Bongbong Marcos. It means kung hindi lang tumakbo si Sara Duterte bilang Vice Presidente, ay nako, hindi mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ang daming issue ni Pangulong Bongbong Marcos at ang bibigat na mga issue ni Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi nila ito sinagot. Deadma lang ang first couple, First Lisa Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. Mas focus sila sa economy ng Pilipinas. Pero ano ito? Para yatang naiba na ang ihip ng hangin ng mga OFW. I'm not sure kung lahat ba ng OFW. Maybe some of the OFW parang naiba na ang kailang paningin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang interview, talagang nagsalita na ang isang OFW leader sa Europe na talagang para yatang nagsisisi sila. Ay naku mga kabibig, panoorin ninyo ang videong ito at malalaman natin kung talaga bang nagsisisi itong mga OFW. Take note, malaking tulong, malaking votes ba ang naibigay ng mga OFW. Tayong lahat, di ba? Let's all watch this video, mga kabibig. Parang hindi yata na nakita yung pagbabago. Lalong it becomes worse. So sa panawagan namin, dapat the president should go down to the masses. Kasi dito naman nung dumating siya sa Europe, kahit man lang mag-dialogue sa amin, hindi kami pinagbigyan. And even in other countries, na magkaroon sana ng dialogue para makita niya at malaman niya kung ano talaga yung information from the ground para mabigyan niya ng pansin. Ang nangyari lang dito, nagsalita siya, umalis siya, late pa dumating. So, I don't think so now. Sana magbago siya sa taong ito. Dahil parang nakita namin sa kanya, he is really a weak president. So, sad to say. So, yun lang siguro ang masabi ko hanggang ngayon, sa ngayon, yung mga nangyari dyan sa Pilipinas. Kasi nakikita namin, habang kami nasa malayo, nakikita namin ang aming sariling bahay. It's not only from the local news, from also the source from the international. Maraming nasasabi, Q, na nabibinay raw si VP Inday. Kayo ba dyan sa Paris, France, mga kababayan natin dyan? Ano bang masasabi mo dyan, Queenie? Well, para kay VP Inday, lahat kami dito, sa totoo lang, kung ito ay basihan lang sa katotohanan, binoto namin ang presidente dahil po sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kaya siya nanalo dito. No, I'm referring sa France. And doon sa mga kami ay kahit anong tira kay Sara, yun ay propaganda lamang. At nasasabi na rin kanina ng aming secretary, si Miss Grace, nakapasok ang mga kaliwa sa Kongreso at nabibigyan silang pansin ngayon sa kasulukuyang gobyerno. Kaya ito ay isa sa propaganda na mga ginagawa na ginagawa ng mga kaliwa na lumalabas ngayon tungkol kay Sara. At kaming tunay na nakakaalam, tunay na supporter, hindi naniniwala. 100%. 100% po yan.
Kami may- ay naniniwala kay VP Sara sa lahat ng kanyang proyekto, sa lahat ng kanyang ginawa. She is genuine. Mhm. At lalo pa na saksi kami mismo, SMNI, doon sa ginawa niyong efforts to campaign the unity team. Pero ika nga ni Attorney Harry Roque, mukhang napunta sa, alam mo yun, napunta sa di magandang ending. Alam mga kabibig, no? May panawagan pala ang mga OFW sa mga ang DDS Europe International. May panawagan sila na bumaba ka sa pwesto Pangulong Bongbong Marcos kung hindi mo kaya. Grabe mga kabibig. So, ano ang iyong reaction sa video? Ito naman ang mga reaction ng ating mga netizen. Yan ba ay Filipino citizens pa? Baka dami mong ngak-ngak, sarap buhay ka naman sa Europe. Ito pa, panoorin nyo po ang latest pasabog ni Sas Rugando Sasot at talagang doon ka makapag-isip kung talagang sure ka pa bang BBM supporters ka or niloloko lang tayo ng first couple? Negosyo lang pala ang ginawa nilang pagiging presidente. Naku po, wag pong ganun ha. Ano tayo muna, mag-isip-isip muna, sabi sa'yo pa, maniid-niid tayo or mag-observe tayo. Baka kailangan din natin bigyan ng panahon ang ating Pangulo o di kaya kailangan na nating gumising sa katotohanan. Ito pa, SMNI, so you keep putting down Pangulong Bongbong Marcos by this low ball attack, huh? And you expect people to support you? By the way, is there even one president who made an open session from the ground? Anak ko. Kasi itong news na ito ay galing from SMNI. So maybe SMNI tried to ask some informations from the OFW to speak up. Hindi naman pwede taga Pilipinas lang ang magsalita forever, no? May mga butante din tayo mga OFW na bumuto kay Pangulong Bongbong Marcos. So kailangan din nating marinig ang kanilang mga saloobin, 'di ba? Malaki ang ibinigay ng ating mga OFW sa Pilipinas. So kailangan din natin silang pakinggan kung ano ba ang kailang hinaing ngayon. Kung yung mga promises ni Pangulong Bongbong Marcos para sa OFW ay naramdaman na ba nila? Unti-unti na bang nabago? Unti-unti na bang tawag dito na feel nila ang presensya ng kailang ng ating presidente? Kung hindi nila naramdaman, ano yan? Nabudol, 'di ba? Ito pa, grabe naman, pinangakuan na nga kayo, gusto niyo pang tuparin niya. Huwag ganon, unity lang dapat. So, maghintay-hintay lang tayo daw kung hanggang kailan yung mga pangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang matutupad. Alam nyo, sa probinsya namin, sabi nila nabudol kami ni Marcos. Nasaan na ba yung 20 pesos per kilo na rice? Oo, yung pinangako daw. Sabi ko naman, hindi naman pinangako yun ni Pangulong Bongbong Marcos. He will be trying his best na ma-achieve yung specific amount na 20 pesos per kilo na bigas. Pero kung hindi kaya, wag na lang. Sabi pa nila, oo nga, hindi kaya niya. Nadagdagan nga ng 20 pesos yung presyo ng bigas. Noon, tag 40 pesos, ngayon tag 60 pesos daw. So, baliktad daw yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, yan ang mga sabi-sabi sa aming mga kapitbahay sa probinsya. Galit din sila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi sobrang naghirap sila. Kumpara yung pandemic daw, ang saya ng buhay kahit may virus, nakakain sila na madami. Maraming mga ways on how to get food at hindi masyadong mataas ang presyo ng bigas. Pero ngayon, nako, yung 1,000 mo, parang ano lang, mga ilang araw lang yan, di ba? So ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Ano kaya masasabi ng mga OFW tungkol sa mga pasabog nila nga gusto nilang papabain na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nga kalahati ang kanyang termino, gusto nang mababa ang ating presidente. Nako, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.